Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nag-i-enjoy ba kayo sa party? Magalang na tanong nito kaagad. Pinigil niyang manginig dahil sa magandang tunog ng mababang tinig nito malapit sa kanyang tainga. Halos maimagina niya kung paano siya tutugon kung bumulong ito ng matatamis na salita sa parehong tainga, nababaliw na naman siya. Yes, sagot niya sa pinakanormal na tinig na makakaya niya. Perpektong-perpekto ang lahat. Dapat mong batiin ang iyong event planner. Pinsan ko si Ami. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng ito. Hihingin ko ang references niya kapag may party na rin kami sa bahay. Malapit na rin ang birthday ko. Kailan? 3 buwan pa. Then I'll tell her. Ilang sandaling katahimikan ang nagdaan sa kanilang pagitan habang sila ay nagpapakiramdaman. He's good looking, sabi nito kaagad. Magandang lahi, sagot niya, dahil alam niyang si Gaby ang tinutukoy nito. Seryoso ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Well, sabi ng kapatid ko, nagde-date kayo. Lihim siyang napangiti. Luka-luka talaga ang kapatid mo. Ha? Nagtatakang tumingin ito sa kanya at agad siyang na-conscious sa titig nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya alam kung pagsisisihan niyang ibisto agad ang laro, pero may kung ano sa kanyang naghahangad na gusto niyang maging malinaw na sa kanila ang lahat ngayon na mismo. Pinsan ko si Gab. Pinsan, ulit nito. May magkakahalong pagkamangha, amusement at iyong realisasyon na napaglalangan ito ng kapatid ang naglaro sa gwapong mukha nito bago ngumiti ito. Pinsan, ulit nito. Hindi niya sinabi. Halos kaedad ni Gaby siya, hindi ako. At magkakilala na sila simula pa noong high school yata. They just don't go with the same crowd. They know each other. Bigla nag-aalalang tumingin ito sa kung saan nagsasayaw ang kapatid nito at ang kanyang pinsan. Para sa kanya, nang silipin din niya ang dalawa mula sa gilid ng balikat nito, mukhang komportable at masayang nag-uusap ang dalawa habang sumasayaw. Mas successful ang dalawa sa larong ito, kaysa sa kanilang mas nakatatanda at supposed to be ay mas mature, mas bihasa. Don't worry about them. Ako ang unang-unang pipingot sa tainga ng pinsan ko kapag may ginawa siyang makakasakit kay Min. Bumalik ang tingin nito sa kanya. He is good looking. Nag-aalala lang ako sa kapatid ko. Ayokong mukha lamang ng isang lalaki ang nakikita niya. Dapat ba iyong ipatungkol niya sa sarili niya? Napakagwapo niyang demonyo. Nakuha agad ng pisikal na anyo nito ang kanyang atensyon noong unang magkita sila. Hindi sa minamaliit ko ang pinsan mo o ano paman, pero kapatid ko siya. At higit kanino man sa mundo, alam kong madalas siyang kumilos ng padalos-dalos ti. Maganda ang instinct niya, Rourke, marahang pagtatanggol niya sa kapatid nito. Tila likas niyang nalalaman kung sino ang dapat niyang pagtiwalaan at hindi, kahit paano ang panlabas na anyo ng isang tao. Maaaring maisip na niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita si Gaby na maisuot na metal chains at sing-sing. Pero handa siyang ipaglaban na mailabas ni Min ang kabutihan mula sa kanyang pasaway na pinsan. Ang inaalala lang naman niya ay ang edad ng dalawa. They were both young. Nakakabahala kung mahina pa ang mga kalooban ng mga ito sa mga problemang kaakibat ng pag-ibig sa isa't isa. Thank you. Ganoon din ang sinabi ng tita namin tungkol kay Min, sabi nito. You seem to know her so well already, kahit sandali pa lamang kayong magkakilala. She's so easy to read. At grateful akong isa ako sa pinagtiwalaan ng kapatid mo at parang ginawang older sister. Bahagya siyang namula habang naiisip niyang pwede nitong lagyan ng ibang kahulugan ang sinabi niyang iyon. Sabik siguro siya sa kapatid na babae. She had liked you from the start, Anito. Halata ko nga. Dumaan ang asiwang katahimikan hanggang sa matapos na ang tugtog. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang tabi at hinintay niyang igiya siya nito pabalik sa mga mesa. Cassie, can I talk to you for a minute? Narinig na lamang niyang sabi nito. Napatingala siya rito. Yes? I mean, yes. Yes, of course. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod. This way, Anito. They made their way to the side patio. Lumabas sila ng French doors patungo sa maluwang na balkonahe. May mangilan-ngilang bisita na nag-uusap sa may railing sa mabababang tinig habang maihawak na mainom ang mga ito.
Pero dinala siya ng binata sa side stairs at bumaba sila sa driveway, lumiban patungo sa maluwang na garden ng mga ito. It really was a huge property, mas malaki pa sa kanilang property. May mga puno sa hardin na nagbibigay ng privacy sa bawat sulok kahit nakasindi pa ang mga ilaw sa mga poste. At tila iyon ang hinahanap ng binata, privacy. Nang dalhin siya nito sa hardin patungo sa isang bench sa gitna ng mga nakahilerang driftwoods na punong-puno ng mga namumulaklak na orchids. Ano iyon? Tanong niya rito pagkatapos nitong alalayan siyang maupo sa isang bench. Ilang sandaling parang naaasiwang tumayo ito sa harap niya bago nagsalita ito. Gusto kong mag-apologize sa nangyari noong gabing nag-dinner kami sa inyo. I was different. Different? Napapaangat ang isang kilay na tanong niya habang naiisip na hindi different ang salitang gagamitin niya para sa naging behavior nito ng gabing iyon. Nagbuntong hininga ito saka parang nahihiyang tumingin sa lupa. Ginamit ng kapatid ko ang mga salitang snobbish, superior, at condescending. At hindi ba iyon pangkaraniwan? Tumingin ito sa kanya. Yes. Hinintay niyang magpaliwanag ito, magbigay ng detalye o kaya ay magpaligoy. Pero hindi nito ginawa iyon. Hindi rin ito nagbigay ng excuse. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay parang naghintay na sabihin niyang pinatatawad na niya ito. She did not want to be swayed so easily. You can do better than that, sabi niya. Nagbuntong hininga uli ito. Kailangan ko pa bang ipaliwanag, tanong nito. Nagkaroon ako ng atraksyon sa'yo. At hindi mo man lang sinubukang itago na ganoon din ang nararamdaman mo. Hindi pa nangyari sa akin ang... Tumigil ito, waring pinagsisisihan ang huling sinabi. Pagkatapos, muling tumingin sa damuhan, tila nalilito. Hindi pa ako handa para doon. Hindi niya alam kung nainsulto siya sa sinabi nito. Nasaling ang kanyang pride at malamang na isa iyon sa mga dahilan kung bakit masama ang kanyang loob ng mga sandaling iyon. Aminin ko, I was attracted to you, yes. Pero wala akong balak maghabol or to even tearside to force myself on you. My God, ang huling bagay na gusto kong isipin mo ay yan. Kung ganon, bakit tinrato mo akong parang? Don't. Umupo ito sa tabi niya, nakapihit sa kanya at tumitig ito sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit sinubukan kong baliwalain ang nangyayari ng gabing iyon. Hindi ikaw ang pinipilit kong kontrolin, Cassie. Hindi ko alam kung maunawaan mo, pero alam kong hindi ikaw ang klase ng babaeng mag-i-impose ng kanyang nararamdaman sa isang lalaki. Hindi ako nag-aalala tungkol sa'yo. Ang inaalala ko ay baka gawin ko ang isang bagay na kinatatakutan kong gawin, ang ipilit ang sarili ko sa'yo. Ano, naguguluhang sambit niya. Umayos ito ng upo sa bench at isinandal ang likod nito sa likod ng malamig na kahoy. Paano kung naging friendly ako, for instance? Paano kung hinayaan kong madala ako ng gusto kong gawin? Ang gusto kong gawin ay hindi ko na kailangang sabihin, hindi ba? Pareho naman nating alam kung ano ang gusto nating gawin. Namula siya. Yes. Kaya lang, nasa point ako ng buhay ko na masyado akong busy sa propesyon ko. It's taking most of every time. Alam kong hindi pa ako handa sa isang relationship. Madalas na naririnig ko ang ganyan sa mga taong busy sa kanilang career. It's not something new, sabi niya. You really think we can do this halfway? That night, I was afraid na kung gagawin ko yon, matutukso akong ituloy na yon sa gusto kong puntahan. Napakurap siya habang nakatitig siya rito. Pagkatapos ay ginaya niya ang ginawa nito. Umayos siya ng upo sa bench at itinutok niya ang kanyang mga mata sa unahan, saka isinandal ang kanyang likod sa upuan. Sa kanyang dibdib, nagsusumigaw sa tuwa ang kanyang puso. I see, marahang sabi niya. You don't, kontra nito. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang umangat ang kamay nito at nairitang isinuklay nito ang mga daliri sa buhok nito, dahilan kung bakit nagulo iyon sa maayos na pagkakasuklay. Nalilitong sinulyapan niya ito. I do understand. Tumawa ito ng mapakla. Yes, alam mo, hindi ba? Napagtanto ko na nakagawa ako ng isang napakalaking pagkakamali, sabi nito. Ang alin, nagtatakang tanong niya rito. Tumingin din ito sa kanya. Ibinisto ko sa'yo ang nararamdaman ko tungkol sa'yo. Sa ilalim ng mainit na titig nito, nararamdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init mula sa kanyang liig patungo sa kanyang mukha. Pinilit niyang bigyan ng rasyonal na kahulugan ang kanilang pag-uusap. Huwag kang mag-alala, sabi niya rito. I told you, hindi ako makulit na tao. I'm still not going to impose myself on you. At sinabi ko na rin sa'yo, di ba? Hindi ikaw ang problema ko, kundi ang sarili ko. Parang bumagsak ang puso niya sa sahig. Iyon mismo ang narinig niya, sigurado siya. Rorty.
Hindi ko na sana sinubukang gawin ang makatuwirang bagay, halos pabulong na sabi nito habang unti-unting bumababa sa kanyang mga labi ang tingin nito. And what was that? Tanong niya. I never should have tried to say I'm sorry. Umangat ang kamay nito at humawak sa kanyang batok. Noong hinila nito iyon palapit dito, nawala na siya ng lakas na lumaban pa. Parang naging jelo ang kanyang mga buto at naging sunod-sunuran sa piping pakiusap ng mga mata nito ang kanyang mga labi. Umangat ang kanyang baba at nagtagpo ang kanilang mga bibig. Nang makita niya ito noong isang gabi, the thought that they would soon kiss never entered her mind. Sobrang lakas ng pisikal na atraksyon sa kanilang pagitan. Yes. Pagkatapos ay sobrang nakakadismaya ang sumunod na mga pangyayari para makalampas siya agad sa unang shock ng atraksyon. Kaya noong nararamdaman na niya ang halik nito sa kanyang mga labi ay halos hindi pa siya makapaniwalang nangyayari talaga iyon, na ang isang bisig nito ay yumayakap sa kanyang katawan at unti-unting hinihila siya nito palapit sa katawan nito. Ni hindi pumasok sa kanyang isip na ngayong gabing ito, kakausapin siya nito ng sinsero at mabibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng privacy. O susuko siya agad sa halik at yakap nito. Wala siyang naisip na kahit anong lalampas sa katotohanang simpleng makikita lang niya ito ngayong gabi. Malinaw noong nakaraang linggo na hindi siya interesado, kaya kahit nang tutulan ito ng kanyang kapatid, mas pinaniwalaan niya iyong ipinakita nito sa kanya. Lahat ng mga sinabi nito ngayong gabi ay hindi niya napaghandaan, maging ang halik na ito. Maging ang pagsukong ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nalilitong itinulak niya ito. Rourke, wait. Stop. Kumukurap na tumitig ito sa kanya. Oh. I'm sorry. Mabilis na bumagsak at lumayo mula sa kanya ang mga kamay nito at agad niyang naramdaman ang pakiramdam ng isang abandonado. Their kiss was wonderful. But there was no way that she was going to let it distract her from the issue. Pakilinaw lang, please. Does this mean na ready ka na sa isang relationship? Muli ay isinuklay nito ang kamay sa buhok nito. Do you think I have any choice? Napakurap siya, mas nalilito ngayon, medyo nasasaktan. Gusto ko yata, kapag nagkaroon ako ng boyfriend, na choice niyang maging girlfriend ako at hindi napilitan lang. Amused na tumawa ito. Ganoon ba ang nararamdaman mo sa akin? Na napipilitan lang ako, Cassie. Gusto mong malaman kung ano talaga ang nahahalata ko sa'yo, tanong niya. Ang nararamdaman ko, nadadala ka lang sa damdamin mo at kahit hindi ka pa handa, napipilitan kang gawin ang gusto mong gawin sa tulak na rin ang tukso. Namatay ang ngiti sa mga labi nito. Cassie. Tumayo siya. I'm sorry, Rourke. Kahit gusto kita, hindi ako papayag sa ganoon. Ang gusto ko, sa susunod na halikan mo ako, hindi lang dahil natutukso ka. I can't go for half measures. What do you want? Kailangan mong magdesisyon. Kahit isang oras lang sa isang linggo ang kaya mong ibigay sa akin, okay na sa akin. Basta pareho tayo ng commitment. Commitment? Parang binagsakan ito ng mundo sa mga balikat. Nangingiting tumayo na siya. Yes, commitment. As can't just go for any other guy kasi. Gusto ko yung lalaking kayang mag-commit. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Cassie. Maaari ngang hindi. Pero kailan ba naging madali ang pakikipaglaban sa kung ano ang pinaka-fair para sa lahat? Min has my phone number. Tawagan mo na lang ako kapag nakapag-isip ka na. Naglakad siya patungo sa direksyon ng bahay. Pero bago siya tuluyang makalayo, may naalala siya. Oh. Tumingin uli siya rito. Nga pala, para lang malinaw, pinatatawad na kita sa nangyari noong unang pagkikita natin, sabi niya. Para makapagsimula tayo muli ng malinis. Iniwan niya itong nakaupo sa bench, lulugo-lugo. Sa palagay ni Cassie, hawak na niya ang alas nang iwan niya si Rourke sa hardin ng gabing iyon. Bagaman hindi na niya muling nilapitan ito para sa isang sayaw o kaya for simple chat lang, nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanya buong gabi. At alam niya ng gabing iyon na hindi nito mapipigilang pag-isipan ang tungkol sa kanilang dalawa. Ang hindi niya inasahan ay ang matagalan ito sa pagdedesisyon. For a whole week, wala siyang narinig ni anuman mula rito. Sabi ni Min, umalis daw ito, nagtungo sa South sa isang lakad na related sa negosyo. Pero kahit hiningi raw nito ang kanyang cell number mula sa kapatid nito, ay hindi man lamang nakikipag-communicate ito sa kanya, kahit simpleng text message lang. Gusto mong kunin ang number ni Kuya, alok nito sa kanya. Umiling siya. No, sagot niya. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang tukso na iyon. Kung mayroon siyang number ng binata, baka hindi niya mapaglabanan ang tuksong tawagan ito.
Kung ganoon, hindi niya malalaman ng sigurado kung talagang nakapag-decide na ito na ituloy ang nasimulan nila o natukso na naman ito dahil narinig nito ang kanyang tinig. Umiling-iling ang dalagita na parang hindi nito maintindihan kung anong klase ng laro ang ginagawa nila ng kuya nito. Tila walang pagdududa sa isip nito na talagang may namumuong atraksyon sa pagitan nila ng kuya nito. Tila hindi nito maintindihan kung bakit hindi pa nila subukang magsimula ng kuya nito gayong adults naman na sila. Sa totoo lang ay nalilito na rin siya. Ano bang nagpapatagal sa kanya? Ganoon ba talaga katindi ang dedikasyon niya sa trabaho para abutin siya ng mahigit 1 linggo sa pagdedesisyon tungkol sa kanilang dalawa? Nakakainis na. Sina Min at Gaby parang maunahan pa sila ng mga ito. Mula noong gabi ng birthday party, alam niyang halos araw-araw nang lumalabas ang mga ito. Nakatutuwa na rin kasing tama ang kanyang hinala na mayroon niyang magandang epekto si Min sa kanyang pinsan. Nagsimula ang pagbabago ng huli sa pananamit. Ngayon, nakasuot na siya ng mga karaniwang damit, hindi tulad ng dati niyang sinusuot. Nabawasan na ang metal at silver na jewelry. He was now sporting a Tag Heuer watch, kasi pala ay bigay iyon dito ni Min. Ang sumunod ay ang habits. Ang balita nila mula sa kanyang tita Erica, bihira nang lumabas na kasama ang mga kabarkada nito ang kanyang pinsan. Wala ring nakakarating na balitang nakagawa na naman ito ng kalokohan sa school, sa kung saang bar o kaya ay gumastos ng malaking pera. Mukhang patungo sa katinuan ang takbo ng buhay ng kanyang pinsan, mula nang magsimulang manligaw ito kay Min. Umabot sa 2 linggo ang paghihintay niya sa tawag ni Rourke. Hindi na lang siya nalilito at naiinis ngayon, kundi parang nawawalan na rin siya ng pag-asa. Malapit na siyang maniwala na nagkamali siya sa pagbasa sa nakita niya rito. At unti-unti siyang na-depress. Siguro talagang hindi pa siya handang ma-distract, sabi niya kay Min. Siguro, talagang sobra pa siyang busy sa negosyo niyo at talagang hindi pa siya ready sa kahit anong relationship. Sa tingin ko, nagiging tanga lang ang kapatid ko, nakasimangot na sabi nito. Paano ba naman magiging ganoon kaabala ang isang tao? Siguro bakla siya, sabad ni Gaby. Kumakain sila ng ice cream sa isang ice cream parlor sa clubhouse ng isang residential resort sa Tagaytay. Ang feeling niya, inilabas siya ng mga ito para aliwin. Sabay silang tumingin ni Min sa kanyang pinsan, tinirikan niya ito ng mga mata. Pinalo naman ito ni Min. Siyempre, hindi. Siya ay mas masidhilang kaysa sa karamihan. Mula noong mamatay si Mama, sabi ni Tita, malaki talaga ang ipinagbago ni Kuya. Nasa elementary pa lang siya, he was already taking up martial arts. Sabi niya kasi, he wanted to defend Tita and me from harm. Noong nasa high school siya, he was into combat. Hindi siya sumasali sa competitions. Mas gusto niyang matutuhan yung defensive and street combat techniques. At sabi ng lahat, magaling siya. Sobrang galing. Hindi niya alam kung nasabi na ni Min kay Gaby ang tungkol sa nangyari sa mama ng mga ito, pero seryosong nakinig ang kanyang pinsan sa sinabi ng dalagita. Bakit hindi niya sinundan ang yapak ng papa niyo? Bakit hindi siya nagsundalo? Umiling si Min. Iba yung klase ng career na gusto niya. He's an engineer, actually, by profession, kahit parang businessman ang drama niya ngayon. Naalala ko noong nasa elementary pa siya, nagkaroon sila ng science project and he submitted a door alarm dummy. It was cool, naging best friend niya yung science teacher niya. He's more into household protection and security talaga sa simula pa lang. Ang science teacher na yon ang nag-recommend sa kanya sa Annapolis where he took up engineering. He got his degree, then he worked in leading security alarm system company para mas matuto siya. Noong nag-retire si Papa, itinuloy na nila ang balak nilang business dito sa Pilipinas. Kaya kami umuwi. Fairy tale, sambit ni Gaby. Minataan ito ni Min. Hindi mo gusto ang kapatid ko, tanong nito. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na ibinibitin sa ere ang pinsan ko. Para siyang hindi. Don't say it, pigil niya sa sasabihin sana ng pinsan. Ako ang humiling sa kanya na pag-isipan niyang mabuti kung ano talaga ang gusto niya sa aming dalawa. Ako ang may kasalanan. Inabot ni Min ang kamay ng kanyang pinsan at pinisil iyon. Pero ang bait mo namang ipagtanggol ang pinsan mo, Gaby. Ang sweet mo. Ang konotasyon ng pagiging sweet ay nagdala ng dagdag na kulay sa mukha nito at ilang sandaling tila nahihiyang nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Pero maya-maya ay sinulyapan din siya nito. In love ka nga, no? Nakakalimutan mo nang mag-isip ng matino. Inilagay mo ang lahat sa tama noong hiniling mo sa kanya yung hiniling mo. But 2 weeks is a fairly long time. Para siyang babae. Pinalo na naman ito ni Min. Hoy, kuya ko yon. Alam ko, syempre.
Pero, Min, ang isang lalaki, kung gusto ang isang babae, gusto. Hindi na kailangang mag-isip pa kahit kailangan pa niyang i-consider ang negosyo niyo. Dapat mas alam niya kaysa sa akin. Matanda na siya. Ang ekspresyon sa magandang mukha ni Min ay malinaw na nagpapakita na hindi niya alam kung magugustuhan o hindi ang kakarinig lang niya. Nang magtitigan ang mga ito, bigla niyang hiniling na wala na lang siya roon. Tila halos sabay lang na naalala ng mga ito na kasama siya sa mesa at nang namumula siyang tiningnan ng mga ito, pinilit niyang umiti. Oh, sorry. Nahihiyang sabi ni Min sa maliit na tinig. Napatitig siya rito. Oh, may. Pagkatapos ay siya naman ang sumunod na pumalo sa kanyang pinsan na biglang inatake ng pagtawa. Kayo na. Tawa pa rin ang naging sagot ng kanyang pinsan. Guilty namang kagat-kagat ni Min ang ibabang labi nito. Hindi pa sana namin sasabihin, pero sa nangyayari sa inyo ng kapatid ko, baka lalo ka pang madepress. Ano ka ba? Tumatawa ring tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at nagyakap silang dalawa ng kaibigan. I'm so happy for you. Just tell me, kahit minsan lang, kung nagkamali ako sa decision ko. Iurong ko talaga ang yes ko, Cassie, sabi nito sa kanya. Huwag naman, malakas na protesta agad ni Gaby. Tayong dalawa ang nagkakaintindihan, di ba? Di ba? Ganito na lang, sagot niyang hindi tumitingin sa pinsan. Kapag inapi ka nito, isumbong mo kaagad sa akin. Basta kapag ang feeling mo ay naagrabyado ka, sabihin mo agad at ako nang bahala rito sa pinsan kong sweet. Tingnan mo ang dalawang to, pagtulungan ba ako? Okay, it's a deal, nakangising pagpayag ng dalagita. Masaya sila sa Tagaytay hanggang sa makauwi na sila sa Manila. Pero nang gabing iyon, umiiyak siya sa kanyang higaan dahil sa sama ng loob, hindi dahil naiinggit siya kina Min at Gab, kundi dahil tuluyan na niyang binitiwan ang pag-asang may plano pang kahit ano para sa kanilang dalawa si Rourke. Kinabukasan ay nagising siya ng maaga. Gusto niyang maaga pumunta sa opisina. Nasa kanyang plano ang magpakabisi ngayong araw na ito dahil ang gusto niya, pag-uwi niya mamayang gabi ay pagod na pagod siya. Gusto niyang umiwas sa pagtulog sa parehong paraan ng ginagawa niyang pagtulog kagabi. Ang umiiyak. Pagdating niya sa office ay isinabak niya agad ang kanyang sarili sa mga trabahong dati na niyang ginagawa. Kahit siya, nakakahalata na iba ang sipag niya ng umagang iyon. Ganoon siya kagutom sa trabaho hanggang sa napansin na rin siya ng ama niya. After lunch break, pagkatapos niyang ilagay sa desk nito ang report na ipinagawa nito sa kanya kaninang umaga, ay pinigilan siya nito sa paglabas ng kwarto. Sabi ng sekretary ko, hindi ka pa raw nagla-lunch. Tinapos ko muna ang report, Daddy. Ayokong masira ang daloy ng isip ko. Pero pupunta na ako ngayon sa kantina. Huwag kang mag-alala. May problema ba? Parang ipo-ipo ka sa dami ng ginagawa mo sa isang karaniwang araw. Nakakapanibago. Daddy, dati na akong ganito, sabi niya habang kunwari ay natatawa siya. Bakit naman ngayon niyo lang napansin? Lahat ng staff ko nakakapansin at natataranta. Parang nasa gitna tayo ng paghahanda para sa isang fiesta o kung anuman. At nakakatakot isipin na namimiss mo na ang trabaho, Cassie. Nandito ka araw-araw. Natatakot kang agawan agad kita ng pwesto, Daddy, nanunod yung wika niya rito. Ngumiti ito. Iyon ang magiging pinakamasayang sandali ng buhay ko, Cassie. Iyong dumating ang araw na ipapasa ko na sa mga kamay mo ang lahat ng ito, sabi nito. Daddy. Pero sumeryoso uli ang mukha nito. Pero hanggang sa araw na iyon, mag-relax ka naman. Ayokong tumanda ka agad. Kung may problema ka sa puso, kausapin mo ang mama mo. Huwag ako, dahil baka gulpihin ko kung sino man iyang nagpapakilo sa'yo na parang inahing manok na tumatakbo palayo sa apoy na sumisilab sa buntot ng mga balahibo mo. Daddy, reklamo niya. Kung kailangan mo ng bakasyon, ako nang kausapin mo. Okay, honey. Nangingiting lumapit siya rito at humalik sa noon nito. Thanks, Daddy. You're the best daddy in the world talaga. Only for my daughter. Pagkagaling niya ng office ay hindi pa rin niya sinunod ang kanyang daddy. Masyadong magulo pa ang kanyang isip para kausapin ang kanyang mommy tungkol kay Rourke. Pakiramdam niya, higit kanino man sa mundo, si Rourke ang talagang dapat niyang nakakausap at hindi kung sino paman. Naniniwala siyang ito lamang ang makakapagpatahimik ng kanyang isip at dibdib, higit kaysa kanino man. Pagkagaling niya ng opisina ay nagtungo siya sa mall at nag-window shop na mag-isa. Matapos ang ilang pagbili at isang pares ng pagod na paa, pumasok siya sa isang restaurant at umupo sa isang mesa upang ipahinga ang kanyang mga paa at kumain ng hapunan. Hinihintay niya ang kanyang order nang may marinig siyang tawag mula sa kanyang likuran. Cassandra. Napalingon siya, pagkatapos ay napangiti nang makilala niya kung sino ang tumawag sa kanya. Brandon?
Brandon was her Tito Lando's executive assistant and was absorbed in the administration department after her tito died. Sa ngayon, isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang daddy sa kumpanya. Ito ang mata at tainga nito sa opisina. Sino nang kasama mo rito? Nag-iisa ka yata, anito nang makalapit na ito sa kanyang mesa. Wala akong kasama. Pauwi na sana ako kaya lang naisip kong kumain muna or else masisermunan ako ni mommy kasi medyo late na tong dinner ko. Ikaw? May sinulyapan ito sa likuran nito. May mga kasama akong ilang friends pero pauwi na sila. Kung gusto mo, sasamahan kita rito pagkatapos ko silang ihatid sa car. Tutal, hindi pa rin naman ako nagmamadaling umuwi. Nakadama siya ng tuwa sa prospect na may makakasama siya. Sige, hihintayin kita. Order ba ako ng drinks or you want to eat? Buko juice lang ako, thanks. Pinagmasdan niya ang paglayo nito at nang dumating ang waiter ay binilinan niya itong magdala ng buko juice sa kanyang table once na makabalik na ang kanyang kasama roon. Habang nagsisimula siyang kumain, naisip niya si Brandon. Kababata niya ito, kaklase mula pa noong primary years nila, at isa sa constant companions niya noong nasa high school at college siya. Iyon ang unang dahilan kung bakit sila magkakilala. Pangalawa, hindi ito nawaglit sa kanyang circle of friends. Isa ito sa mga kaklase niyang kahit hindi likas na mayaman ay marunong makisama sa kahit sino. He was good-looking, tall, smart, athletic, and way too cool para mabigyan ng masamang konotasyon ang pagiging mula nito sa working-class family. Kaya naman labis siyang natuwa na matulungan siya sa kanyang trabaho sa kumpanya ng kanyang ama dahil matalino at hardworking talaga ito. Nakasurvive ito sa mataas na matrikula sa private school for so long dahil sa mga scholarships at part-time jobs, at hindi siya kailanman naging maluwag pagdating sa kanyang hangaring magtagumpay. Hindi naman nagsisi ang kanyang Tito Lando at daddy sa pagkuha nila rito. Isa ito sa fast-rising executive sa kanilang kumpanya mula noong pumasok ito roon. He was ruthless, obserbasyon ng kanyang daddy, in the competition. Hindi raw kailanman pwedeng isisi rito ang batang edad nito para maipakita nito sa lahat na mas magaling ito kaysa sa mga may karanasan at doon na nagkaugat sa kumpanya. Hindi rin lang iisang beses na tinanong siya ng kanyang daddy kung kahit kailan ba ay nagtangkang ligawan siya nito. Hindi, daddy, never niyang ginawa yon. Magkaibigan lang talaga kami ni Brandon. Kahit kailan, hindi namin tinrato ang isa't isa ng iba. Bulag ba siya? Hindi ba niya nakikita ang dapat ay matagal na niyang nakita? Bakit, daddy? Hindi ako makapaniwala na talagang sinusubukan mong. Hindi naman sa ganoon kasi. Kaya lang kung magkakagustuhan kayo, walang masama. Napakatalino niyang tao at may kakayahang pangnegosyo na hindi ko pa nakita sa kahit sino noon. Naisip ko lang na kung siya ang mapapangasawa mo. No deal, sagot niya. Daddy, naiisip ko pa lang na kaming dalawa ni Brandon natatawa na ako. Umaasa, halos nakikiusap pa itong tumingin sa kanya. No deal talaga? Umiling-iling siya. No deal talaga. Ibinuntong hininga na lamang nito ang panghihinayang. Sandali siyang natigilan habang may naiisip siya. Kung hindi na interesado si Rourke sa kanya, hindi kaya ng kanyang pride ang magmukhang kawawa. Iyon na ang huling bagay na kailangan niya. Lalo lamang siyang maaawa sa sarili. Maaari na siyang magsimulang lumabas muli kasama ang kanyang mga kaibigan upang magpalipas oras. Aabalahin niya ang sarili sa pagtatrabaho sa opisina sa araw, at marahil ay maaari rin siyang lumabas kasama si Brandon paminsan-minsan. Ginagawa naman nila iyon noong pareho pa silang walang minamahal. Pagkaupo pa lamang ng lalaki sa silya sa kabila ng mesa ay tinanong niya agad ito. Tell me, loveless ka ba ngayon? Sandali lang na nagulat ito bago nakakaunawang ngumiti. Yes, I'm single, sabi niya nang may pinakamatinding diin na kaya niya. Tumawa siya. Thank God. At pinadaan nila ang sumunod na mga sandali sa pagkukwentuhan. Sa madilim na conference unit ng Eagle Black Bureau, nakatutok ang atensyon ni Rourke sa sinasabi ng kanilang command leader. Sa nakalipas na isang oras, nagawa ni Agent Hawk na makuha ang tamang mga koordinado mula sa core dumps na isinumite ni Agent Professor noong gabing iyon. Sa tingin nilang lahat, nakuha na nila ang tamang lokasyon kung saan matagal na nanatili si Joko Mendez bago ito nawalang parang bula 3 linggo na ang nakararaan. Ngunit nahihirapan siyang mag-focus. Mahalaga na, bilang Agent Wire, nasa tamang pag-iisip siya sa bawat sandaling nasa loob siya ng Eagle Black Bureau property. Ang problema, mula noong matanggap niya ang tawag ng kanyang kapatid na muling nakikipag-date si Cassie. And this time, totoong date na. Kasama ang isang taong hindi kilala ng kanyang kapatid, nahirapan na siyang mag-focus sa kahit ano. Nagsisimula na itong lumitaw.
2 beses na siyang nagkamali sa maliit na task na kailangan niyang gawin sa opisina. 2 beses na rin siyang nagpa sa pinag-uusapan. Maaaring pwedeng idahilan niya na kulang silang lahat sa tulog, pero alam niyang hindi iyon ang kanyang problema. Ginugulo ang isip niya ng isang babae. Ni hindi pa man niya kasintahan o kaya ay asawa ito. But look how she was affecting him. Lalo na siguro kung kasintahan na niya ito. Narinig niya ang tawag ni Gray, ni Agent Hawk, sa kanyang pangalan. He snapped into attention. Yes? Makipag-coordinate ka kay Agent Professor pagdating niya mula sa field. Papalitan ka muna niya sa computers ng ilang araw. Pwede ka na munang umuwi. Sandaling nakadama siya ng kahihiyan. Nahahalata na ba ni Gray na wala sa trabaho ang kanyang isip? Higit sa anumang bagay, ito talaga ang kailangan niya. Hindi pa talaga siya handa sa kahit anong personal na relasyon sa isang babae. Tama, sagot niya. Ang ginawa mo sa homing device na iyon ay kahanga-hanga, Agent Wire, narinig niyang sabi ni Chief Eagle sa isang gilid ng conference room kung saan tahimik na nakikinig ito sa proceedings. Kung hindi dahil doon, hindi natin hawak ang mga coordinates na to ngayon. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi sa papuri. May nangyari sa homing device, nagbibigay ito ng signal, ngunit hindi ito real-time. Dahil dito, hindi nila matukoy ng eksakto kung nasaan na talaga si Agent Ghost. Ang alam lang nila ay gumagalaw siya at buhay pa. Tinanguan na lamang niya ang chief, tama. Pagkatapos ng briefing ay nagtungo siya sa Central Communication Unit kung saan natagpuan niya si Professor, ninisyan siya nito. Oo, mukhang pagod na pagod ka, anito. Inaalipin ka ba nila rito? Kapapanganak lang ng misis ni Agent Bug kaya ako nang naiwan, sabi niya habang naupo siya sa isang swivel chair. Pumindot siya ng mga keys sa keyboard upang mag-printout ng mga dokumento. You'll need all of these para sa debriefing mo with Chief. Nakatutok ito sa sariling monitor nito. Sa tingin nila ay narito ngayon si Joko. Umiling siya, napapatiimbagang. Not anymore. May mga agents na sa mga sites na yan. They reported zero ghost visibility. Tumingin ito sa kanya. What's wrong? Nagbuntong hininga siya. Saka siya napailing. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa homing device na iyon. Bakit palaging nahuli ang feed ng signal? Simula nang magpadala ito ng Save Our Ship signal, hindi na naging accurate ang oras ng report. Hindi ko maisip na susubukan ni Joko na tanggalin ito. May magagawa ka ba? I'm already trying. Pero wala pa ring result. Maybe you need to go home and take a rest, marahang mungkahin ito. Napatingin siya rito, saka nagbuntong hininga uli. Hindi siya hangal para itanggi rito o sa kanyang sarili ang pagod na kanyang nararamdaman. Sa uri ng trabaho nila, ang ganitong klase ng pagtanggi ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Tama ka, sang-ayon niya habang ikinikiling ang kanyang ulo sa magkabilang tabi. Masakit na ang kanyang liig mula pa noong nakaraang linggo. Kinuha nito sa printer ang mga na-print na documents. Ako na nang bahala rito. Bug will be coming in tonight. Umuwi ka na at kung may problema, tatawag na lang ako sa phone mo. Hinubad niya ang headgear. Thanks, Professor. Ibinaba niya sa harap nito ang kanyang mga notes. That could help. Tumango ito. Salamat. Nakasubsob na sa trabaho ang ulo nito nang lumabas siya ng kwarto. Nang sumakay siya sa kanyang kotse ng gabing iyon, he already had in mind to go home. Pero hindi niya alam kung bakit ang direksyong tinugpan niya ay ang direksyon patungo sa gates ng mga Elizalde. Ang unang-unang gusto niyang makita pagkalabas niya sa pagkaburo sa headquarters ng 2 linggo ay si Cassie. Kung hindi man siya magtagumpay na makita ito, iyon man lang maramdaman niya ang presensya nito, ang matanaw niyang bukas ang ilaw sa likod ng mga bintana ng kwarto nito ay sapat na para sa kanya. Ang problema, nang dumating siya sa labas ng bahay ng mga ito ay patay ang lahat ng ilaw sa kwarto ng dalaga. Naalala niyang sa tawag sa kanya ng kapatid kanina, 3 araw na raw na pumapasok sa office ng daddy nito ang dalaga, at sa gabi ay lumalabas kasama ang isang Brandon Ledesma. Nasa labas pa ba ito ng mga sandaling iyon at nakikipag-date? Nakadama siya ng masakit na damdamin sa kanyang dibdib dahil sa kanyang naisip. Ang mabalitaan niya iyon mula sa kanyang kapatid kumpara sa umupo siya rito at maghintay habang kasama ni Cassie, ang ibang lalaki, ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa totoo lang, hindi niya inisip na masasaktan siya kahit kaunti. Hindi niya masisisi ang dalaga kung sakaling maisip nitong ibigay ang atensyon nito sa ibang lalaki pagkatapos na ibitin niya ito na wala man lang ni isang salita tungkol sa kanilang huling na pag-usapan. At sa totoo lang, kung mayroon pa talaga siyang kahihiyan, hindi niya dapat ipakita ang sarili niya sa kanya sa ngayon. Hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik sa kanyang pagdedesisyon.
Tuloy ay nadadamay ang dalaga sa mga maaaring masaktan niya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo at ilang sandaling nag-isip siya. Ano ba talaga ang kanyang gagawin? Ang daming kailangang gawin sa headquarters, mga bagay na hindi lang basta responsibilidad para sa kanya. Ito ay trabaho na magpoprotekta at magliligtas ng buhay. Kung pagbibigyan niya ang panghihina ng kanyang damdamin at ang tawag ng kanyang puso, isasalang niya si Cassie sa isang relasyon kung saan hindi siya maaangkin nito ng lubos. Not really. Not ever. Handa ba niyang isabak sa ganoon ang dalaga? Handa ba niyang harapin ang paninisi nito? Na ipinasok niya ito sa isang sitwasyong hindi nito magagawang makontrol? Bago niya magawang sagutin ang tanong na iyon ay natanaw niya mula sa malayo ang headlights ng isang parating na sasakyan. At bago pa siya makayuko para hindi siya makita ay nakita niya sa side mirror na tumigil ang kotse sa tapat ng gate ng mga Elizalde. Sa pinto ng driver's seat ay bumaba ang isang lalaki. Lumigid ito sa front hood at binuksan nito ang pinto sa kabila. Mula sa loob ay lumabas ang bahagyang sumusuray na si Cassie. Tanging pagpipigil na lang ang nagawa niya upang hindi lumabas ng kotse at ilayo ang babae mula sa pagkakahawak ng ibang lalaki. Nakadama siya ng sama ng loob at matinding sakit sa kanyang kawalan ng kwenta habang pinanonood niya ang pagtatawanan ng dalawa habang inaalalayan ng lalaki ang dalaga palapit sa gate. Bumukas ang maliit na inner gate sa isang gilid at lumabas ang isang babae. Inilipat ng lalaki si Cassie sa mga bisig nito. Sandaling nag-usap pa ang dalawa bago binalikan ng lalaki ang bag ni Cassie sa kotse nito. Saka nag-angat ng baba ang dalaga at hinalikan sa pisngi ang lalaki. It was just one kiss on the cheek. Pero ng mga sandaling iyon, sa kabila ng katotohanang nagsalo na sila ng halik sa mga labi ni Cassie, pakiramdam niya ay mas maswerte pa rin sa kanya ang estrangherong lalaki. Dahil taglay nito ang mabuting regards ng dalaga. Dahil napapasaya nito si Cassie, hindi tulad niya. Nanatili siya sa kanyang sasakyan hanggang sa magsara ang gate at umalis ang date ng dalaga. Sa huli, binuhay niya ang makina ng kanyang kotse at ibinaling iyon sa pinanggalingan niya kanina. Saka siya nag-drive palayo. Nagkita na ba kayo ni Kuya Rourke, Cassie? Narinig niya ang tanong ni Min mula sa kabilang dulo ng linya at magkakasabay na gulat, tuwa at sakit ang naramdaman niya dahil doon. Dumating na siya kailan pa, tanong niya rito. Sandaling nagbantuyot ang dalagita sa kabilang linya. 2 days ago na. Sa 3 damdaming kanyang naramdaman, naging pinakamatindi ang sakit. Ni hindi man lang tumawag ito, ni hindi man lang nagpakita. Ni anino nito, hindi man lang nagmulto sa kanya. Ang sama-sama ng kanyang loob. Napakurap siya nang biglang tumutok sa papel sa harap niya ang kanyang mga mata. Naitusok niya nang naitusok doon ang matulis na lapis na katatasa pa lamang niya at ang tunog niyo ng mabutas ang nakapagpamalay sa kanyang ginagawa. Binitiwan niya ang lapis at nagpilit siyang tumutok sa kanyang kausap. Hindi pa kami nakakapag-usap. Ni hindi ko nga alam na bumalik na siya, Anya. Siyempre. Kaya pala laging mainit ang ulo. Ano mainit ang ulo? Marahil kasalanan ko ito. Inasar ko kasi siya sa phone the day before he came home na mayroon ka ng ibang idindate. Aywan ko kung ano ng connection on but he came home the same day. Pero kung hindi ka naman niya pinuntahan, hindi ko makita ang point kung bakit bigla na lang na ang lahat ng nakakausap niya, nasisigawan niya. Nagpatuloy ito sa pagkukwento kung paanong sa unang pagkakataon sa buhay nito ay nakita nitong napaiyak ng kuya nito ang kusinera, habang nilalagnat naman siyang nag-isip sa posibilidad na maaaring sinubukan siyang puntahan ni Rourke. Ngunit wala siyang maisip na dahilan kung bakit hindi siya nakontak nito. Maliban na lang kung siya mismo ang nagdesisyong huwag na lang siyang kausapin. Ano sa palagay mo ang problema talaga ng kuya mo? Putol niya sa sentimiento nito. Obvious ba, walang gatol na sabi nito. E di ikaw. Ako. Ikaw na rin ang may sabi, hindi pa kayo nakakapag-usap. Then that's the problem. Hindi ako kundi siya ang may alam na dumating na pala siya. Bakit ako ang gagawa ng paraan para makapag-usap kami? Obviously, kung gusto niya akong makausap, sana itumawag na siya. Ilang sandaling natigilan din ito. Ano nga kaya ng problema ng kapatid kong yun? Parang ang daming drama niya ngayon sa buhay. Hindi ko na rin siya maintindihan. Alam mo, isa lang naman ang ibig sabihin ng hindi paglapit sa akin ng kuya mo. He really doesn't want me. Kaya bakit ko naman ipipilit ang sarili ko sa kanya? Diba? Cassie, kung talagang hindi kanya gusto, bakit tuwing mababanggit kong lalabas tayo, para siyang kuniho na ng hahaba ang liig sa pakikinig? Hindi pa tayo lumalabas since. I know. You know me, gusto ko lang makasiguro. Tapos, every time, make up na ikaw ang kausap ko sa phone instead na ang pinsan mong cute, hindi siya umaalis sa malayo.
Tapos, kapag sinasabi kong lumabas ka with that guy, yung friend mo. Biglang nagdidikit ang kanyang eyebrows. Tapos, yun na nga, maya-maya may iyak na rito. Alam mo, hindi naman talaga sa hindi ko na siya naiintindihan. Sa tingin ko, siya mismo ang hindi na nakakaintindi sa sarili niya. Kung ganoon, tigilan mo na ang paglalaro sa kanya, sermon niya rito. Min, ang huling bagay na gusto ko ay magustuhan ako ng kuya mo dahil lang sa mga ginagawa mo para hanapin niya ako. Nasaan naman ang pride ko ron? Sa kabilang linya, parang nagulat na humingal ito. Pride? Sa nag-iisang salitang iyon, halatang halata ang pagtatampo nito. Alam mo kung ano talaga ang pinakamalaking problema niyong dalawa ng kuya kong baliw. Yung pride niyo ang tataas. Bakit ba kasi matanda na kayo pareho pero hindi pa kayo makagawa ng paraan na makapag-usap kayo? Narinig niya ang tinig nitong nagsalita ng malayo-layo sa auditibo ng telepono. Kuya, pwede ba, huwag ka nang magtago riyan? Alam ko namang nakikinig ka. Here's the phone. Kung gusto mo siyang kausapin, she's just a phone call away. Bumalik sa kanya ang tinig nito. Wait for him, kakausapin ka niya. Hindi naman siguro siya ganoon ka-rude para magtago pa siya kahit bistado na. Narinig niya ang auditibo na ibinabasa kung saan. Naghintay siya. Pakiramdam niya, nasa kanyang lalamunan ang kanyang puso habang naririnig niya ang mga kaluskos sa kabilang linya. Ang lumalayong mga yabag pagkatapos ay ang palapit. Narinig niya nang iangat ang telepono pagkatapos ay ang mababang tinig ni Rourke. Cassie. Oh my God, it's really him. Hi. Narinig niya ang malalim na paghinga nito sa kabilang linya. Do you want to talk? Pakiramdam niya para siyang sinampal sa mukha. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi niya gustong marinig nito ang talagang gusto niyang sabihin. I mean, okay lang ba kung you'll talk to me? Hindi ka ba galit? Oh. Was that what he meant? Napapikit siya sa relief. Bakit naman ako magagalit? Malinaw naman, di ba? Hindi mo ako tinawagan o pinuntahan para makausap. Ibig sabihin niyan, hindi mo talaga ako gusto. Oh, gusto kita. Sobrang gusto kita. Napalunok siya. Kung ganoon, ano ang problema? Hiling niya, hindi sana nito maramdaman sa tanong na iyon ang nararamdaman niyang kaba, excitement, at pananabik dito. Pero kung sakali mang maramdaman nito ang mga damdaming iyon sa kabilang linya, wala na siyang magagawa. Nang mga sandaling iyon, desperada siyang magkaunawaan sila. Parang handa na nga yata siyang isuko ang kanyang pride gaya ng sinabi ni Min kanina. Sa halip na sagutin nito ang tanong niya ay iba ang sinabi nito. Can we talk somewhere else? Busy ka ba? Namilog ang kanyang mga mata at sa mga salitang bumubuo ng isang panibago na namang report na ginagawa niya para sa kanyang daddy. Nang mga sandaling iyon, ni hindi niya magawang mabasa ang mga salitang nakikita niya sa screen. I'm not busy. Are you sure? Yes. Isinara niya ang laptop at ibinaba sa ibabaw ng kama. Nasaan ka? Dito sa bahay. Susunduin kita in 20 minutes. Ni hindi na niya tinangkang magreklamo pa na napakabilis niyon para mapaghandaan niya ang pakikipagkita rito. She was already getting out of bed. I'll be ready. Nang nakapagpaalam na ito at naibaba na niya ang auditibo ay patungo na siya sa direksyon ng banyo, nagsisimula ng hubarin ang suot niyang damit pambahay para mag-shower. Dumating si Rourke sa kanilang bahay in 15 minutes, but she was already ready in a sleeveless pink shirt and a long peasant skirt. Sinalubong na niya ito sa gate dahil wala itong pagpapaalaman sa bahay. Nasa labas ang kanyang mommy habang nasa opisina naman ang kanyang daddy. Sumakay siya sa front seat. Sa kabila ng adult conversation na namagitan sa kanila habang patungo sila sa restaurant na binanggit nito, ang kanyang puso ay kinakabahan at pumipintig na parang sa isang teenager sa unang date nito. Hindi man halata, hindi siya mapalagay sa kanyang kinaupuan. At tanging training ang dahilan kung bakit pigil na pigil niya ang pagsulyap palagi rito. Pinilit niyang alalahanin kung ilang taon na siya. She was 24 and a few months from now would turn a year older. Hindi niya maintindihan kung bakit sa unang pagkakataon sa buhay niya ay umaakto siya sa dapat na iniakto niya noong nasa high school pa lamang siya. It was weird and was totally nerve-wracking. Ano nang nangyari sa lakad mo? Tanong niya rito sa nangungumustang tinig. Lakad, nagtatakang tanong nito. Sabi ni Min, pumunta ka raw sa South na may kinalaman sa negosyo ng pamilya niyo. Sa mahal nitong negosyo. Oh, nagkibit ito ng mga balikat. Ayos naman. Napasulyap siya rito. Maaaring kaswal ang pagkikibit balikat nito, pero may naulinigan siyang kakaiba sa tinig nito at bahagyang nakatiimbagang ito. Iyon ba ang dahilan kung bakit mainit ang ulo nito?
May hindi ba naging maayos sa negosyo? O siya mismo ang dahilan? Dumating sila sa restaurant. Isang garden restaurant iyon somewhere in Pasig at nang pumasok sila ay naunawaan niya kung bakit iyon ang pinili nito. Ang lugar ay ipinagmamalaki ang kapayapaan at pribadong kapaligiran. May mga private compartments sa malawak na garden sa parang backyard style na loob ng restaurant. Mayroong lugar para sa mga customers na hindi nangangailangan ng privacy sa bandang unahan. Pumili sila ng pwesto sa garden kung saan nahaharangan ng mga ferns, ornamentals at orchids ang kanilang table sa table ng iba pang customers. Hindi rin crowded ang restaurant ng mga oras na iyon kaya halos walang ingay sa paligid. Nag-order sila ng green salad at juice. Nag-usap pa ng tungkol sa general topics katulad ng kanyang mga ginagawa sa opisina hanggang sa dumating ang kanilang order. Alam niyang pareho lang silang naghihintay ng pagkakataong pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano magsisimula iyon. At ang kahihinatnan ay nagpapawala ng kanyang gana sa pagkain. Ano ba talaga ang balak nito para sa kanilang dalawa? Bakit hindi niya magawang magplano ng kanya? Nangangalahati na sila sa pagkain nang buksan nito ang tungkol sa dahilan ng kanilang pagkikita. I'm sorry this took so long. Nalunok niya ang huling isinubo niya at uminom siya ng juice. Ibinaba na niya ang kanyang tinidor dahil alam niyang hindi na talaga siya makakakain. Yes, sagot niya. Inabot ka pa ng ganoon katagal bago mo sinabi sa akin ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa ating dalawa? Pagkagaling ko sa trip ko, ikaw agad ang pinuntahan ko. Gulat na napatingin siya rito. Ha? Nagbuntong hininga ito. Aminado ako, ni hindi ko alam noong gabing iyon kung gusto kitang kausapin. Pumunta ako sa bahay niyo at iniisip ko na kahit makita ko lang na bukas ang ilaw sa kwarto mo, makokontento na ako. Basta alam kong nasa loob ka at ligtas ka. Namilog ang kanyang mga mata nang maalala niya kung nasaan siya a couple of days ago, noong sinabi ng kapatid nitong dumating na ito. Nasa labas siya that night with Brandon and some of their friends at napainom siya, bahagyang nalasing. Inihatid siya ni Brandon sa kanila. Nakita mo akong kasama ang iba, tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Yes. Ano nang inisip mo? Nagbuntong hininga uli ito. Sabi ni Min, may din-date ka na raw na iba. So naisip kong siya na yon. Nalilitong nagbaba siya ng tingin sa kanyang plato. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang kalimutan siya sa pamamagitan ng muling paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan, pero hindi pa rin niya magawang kalimutan ito. Ikinasasama ba nito ng loob iyon? Dahil ba roon ay nagdesisyon itong huwag nang makipagkasundo pa sa kanya? I was jealous, pagpapatuloy nito. Hinalikan mo siya sa pisngi at parang masaya ka na ginugol mo ang gabing iyon kasama siya. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang magreklamo. Hindi ako masaya noong gabing iyon. Uminom ako, nalasing, at naglabas ng mga sentimiento ko sa aking mga kaibigan tungkol sa iyo. At hanggang ngayon, maliban kay Brandon, hindi ko pa rin magawang magpakita sa kanila dahil sa kahihiyan. Pero hindi niya sabi iyon. Ikinahihiyan niya ang pangyayaring iyon kahit sa kanyang sarili. Hindi pa niya naranasang mawala ng kontrol sa kanyang sarili na gaya noong gabing iyon. Parang lagi nang nangyayari iyon, ang kawalan niya ng kontrol sa mga sitwasyon na kinasusuungan niya, mula noong makilala niya ang lalaking ito. Maging ang kanyang mga emosyon ay parang laging nagro-roller coaster ride mula noong makilala niya ito. Naisip ko lang na magiging mas masaya ka sa isang lalaking makakapagbigay sa iyo ng higit na oras na maibibigay ko, sabi nito. Napatitig siya rito. Hindi naman siguro narito ito at nagsasayang ng oras sa kanya nang hindi umaasang mayroon pa silang pag-asa. Iyon lamang ang kanyang pinaniwalaan habang sinasabi niya ang nag-iisang katwiran kung bakit nagkamali ito ng pinaniniwalaan. Magkakilala na kami ni Brandon noon pa mang mga bata pa kami, naging magkaibigan sa school hanggang college, at ngayon ay magkasama sa trabaho. Ano ba nang sinasabi mo? Kung may pag-asang maging kami ni Brandon, sana noon pa, noong hindi pa man kita nakikilala. Hindi man lang siya nanligaw sa'yo kahit kailan. Umiling siya. Hindi. Ano nang problema sa kanya? Napabuntong hininga siya. Bakit gusto mo laging maghanap ng problema? Tanong niya. Gusto na niyang maubusan ng pasensya. What was wrong with this person? Hindi pa ba obvious dito ang sagot? Ang problema ay hindi niya ako minahal kailanman. Siguro ay may iba siyang mahal pero hindi ako. Magkaibigan lang kami. Hindi siya bakla. Kasi parang hindi naman siya bulag. Napatitig na naman siya rito. Bakit kahit hindi naman nakangiti ang mukha nito, pakiramdam niya ay tinutudyo siya nito? Hindi siya bakla. O kung sakali man, hindi siya kailanman nagtapat.
Pero sa tingin ko naman, lalaki siya talaga. Sigurado ka? Ano ba talaga ang punto mo? Tanong niya ng diretsahan. Hindi ko maisip na may lalaking hindi mahuhulog sa'yo, maliban na lang kung siya ay bulag o bakla. Bakit hindi si Brandon? Ilang beses siyang napakurap habang nakatitig dito. Pinuri niya ito at isinuko sa iisang hininga lamang. Sa totoo lang, ang hirap talagang intindihin ng lalaking ito. Pumunta ba tayo rito para pag-usapan siya? Nandito tayo dahil kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa atin, sagot nito. May tayo ba? Tanong naman niya, siya naman ang tinitigan nito. Gusto mo bang magkaroon ng tayo? Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa tinatanong iyan. Isinuklay nito ang mga daliri nito sa malagong buhok nito. Parang mas malago pa iyon ngayon kaysa noong huling magkita sila. Napansin din niya ang pagod at puyat sa mukha nito at ang bahagyang kagaspangan sa mga bagang nito. Hindi siya mahimbing matulog at hindi rin nakakapagpahinga ng maayos. Sana dahil iyon sa kanya. Sinubukan kitang kalimutan pero hindi ko magawa. Tiningnan niya ito ng masama. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Di ba? Kasi dahil nararamdaman mo ang nararamdaman mo. Paano naman ang nararamdaman ko? Hindi na ba importante yon? Natitigilang tumitig ito sa kanya. Nagbago na ba ang damdamin mo? Ilang mga sandaling ibinitin niya ito bago siya sumagot. The truth is, kung ako muna ang tinanong mo, hindi na natin kailangang pag-usapan ito ng ganito. Ano nang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nito. Hay! Hindi naman nagbago ang damdamin ko kahit kailan, naubusan na ng pasensyang sambit niya. Tumitig ito sa kanya. At pagkatapos ay unti-unting gumiti. Naghanap sila ng lugar kung saan pwede silang kumilos habang nakakapag-usap ng may privacy, kaya nakarating sila sa Quezon City Circle sa kanilang pagdadrive. Marami siyang ipinaliwanag dito tungkol sa nagdaang mga araw at tungkol kay Brandon. Si Brandon ay kaibigan lang. Laging nariyan kapag kailangan ko siya, ganun lang. Kapag siya naman ang may kailangan sa akin, then I'm there for him. Basically, wala kaming goal sa buhay kundi ang mag-relax at mag-enjoy kapag lumalabas kami after work hours para makabawi sa pagod ng buong araw na trabaho nating dalawa. Parang pinalabas ni Maine na handa ka nang humanap ng iba dahil ayaw mo na sa akin. Dapat alam ko ng mas mabuti kaysa makinig sa maliit na diktador na iyon. Napangiti siya. Ginagawa lang niya ang lahat para matulungan tayo. Tumango-tango ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ano sa tingin mo? Kung hindi siya kumilos para pagselosin ako sa Brandon na yon, sa tingin mo ba magpapatuloy pa ako? Sana hindi, agad niyang sagot, at totoo ang hiling na iyon sa kanyang puso. Kung nakatiis kasi ito sa kanya, baka hindi sila magkasama ngayon, nag-uusap, nagkakaunawaan, magkahawak kamay na naglalakad. Isa pa, malaking ginhawa na magaan na ngayon ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi pa niya naranasang magdala ng ganoong klase ng bigat ng kasintagal ng nagdaang 3 linggo. Sa wakas, tapos na ang lahat ng iyon. Dapat nang iwan sa kahapon. Tumango ito ng marahan. Tama ka. Narinig ko ang boses mo sa telepono kaninang umaga at pakiramdam ko ang tanga ko dahil hinayaan ko itong magtagal ng ganito. Pinisil niya ang kamay nito. Kung may problema, pag-usapan natin. Nasabi ko na naunawaan ko ang dedikasyon mo sa negosyo ng pamilya niyo. Naikwento na sa akin ni na Mommy ang tungkol sa nangyari sa mama mo. Saglit na sinulyapan siya nito, saka nagyuko ito ng ulo. Matagal na iyon. Hinawakan niya ang bisig nito at pinisil iyon. Sigurado akong magiging proud ang mama mo na ginamit mo sa mabuti ang mga natutuhan mo mula sa isang masamang karanasan. Isa iyong trahedya, pero hindi mo alam kung ilang buhay na ang nailigtas ng mga alarm systems na naikabit nyo sa mga bahay ng mga clients nyo. Tahimik pa rin ito. At nakadama siya ng sandaling paninikip ng dibdib sa isiping hindi pa ito handang buksan sa kanya ang tungkol sa aspetong iyon ng buhay nito. Pero naunawaan niya iyon. Nagsisimula pa lamang naman sila. Makakapaghintay siya kahit gaano pa katagal. Kasi may isang bagay tungkol sa akin at sa trabaho ko na hindi mo. Na maaaring hindi mo maintindihan. Maaaring bigla akong mawala sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Maaari ding paminsan-minsan ay maputol ang mga plano natin dahil sa trabaho ko. Para ka palang doktor, tudyo niya rito. Okay lang. Alam kong sa simula pa na ang work mo ang unang-unang karibal ko sa'yo. Swerte pa nga ako, di ba? Na hindi babae ang problema ko. Tila napipilitang umiti ito. Isa lang ang babaeng mahal ko. Maniwala ka, hindi ka magkakaproblema sa akin tungkol dyan. Salamat naman, pabuntong hiningang sambit niya. Tumawa ito ng mahina habang hinihila siya nito sa tabi nito.
Lumibot ang isang kamay nito sa kanyang balikat at nadikit siya sa katawan nito. Ang pakiramdam ng mainit na singaw ng katawan nito at ang bango ng naaamoy niyang pabango nito ay nagtulong para lalong maipadama sa kanya ang security ng katotohanang resolved na ang problema nilang dalawa. "Have dinner with me tonight," mahinang anyaya nito. Nag-angat siya ng tingin dito at mumiti siya ng maluwang. "Sure, sweetheart." At handa ang kanyang mga labi nang bumaba ang bibig nito para kintalan siya ng halik. Parang halos sabay pa sila nang ma-realize nila pareho na iyon pa lamang ang ikalawang beses na nahalikan nila ang isa't isa. At sabay na umurong ang kanilang mga ulo para manghang magtinginan. Dapat espesyal yan, bulong nito. Bulong nito. "It's our making up kiss." Napahagikik siya nang hilahin siya nito patungo sa isang medyo tagong halamanan, sa kamuling niyakap siya nito. At mas nakapaghanda siya nang ulitin nito ang halik ng mas masuyo at mas matagal. Pagbukas ng pinto ay itinapon ni Miin ang sarili nito sa kanya, kaya nagulat siya. Okay na kayo? Okay na kayo, kuya?" "Ha?" Sunod-sunod na tanong nito. Kumunot ang kanyang noo rito. "Alam mo bang ginagawa mo rin ito kay Papa noong 5 taon gulang ka pa lang?" Formal na wika niya rito. Kumurap ito. Pagkatapos ay bumitiw ito sa monkey script nito sa kanya. Inayos-ayos pa nito ang nagusot na manggas ng kanyang polo nang makababa na ito. "Excited lang ako. Pero masungit ka pa rin. Kaya malamang binusted ka na ng tuluyan ni Cassie. Buti nga. Masyado ka kasing madrama. Napag-iwanan ka tuloy noong matangkad na gwapong kadate niya lagi." Pigil-pigil ang mangiti, inangatan niya ito ng isang kilay. "Buti nga pala." Tumitig ito sa kanya, pagkatapos ay tumawa sa kamuli ay tumalon sa kanyang parang unggoy. "Uuwi. Okay na sila." Jesus Maria, sambit ng kusinera nang mapasilip ito dahil sa ingay nilang magkapatid. Tuwang-tuwa naman siyang ibinenta ng kapatid sa mga ito. Okay na sila. Hindi na siya masungit. Hindi na niya kayo aawayin, promise. Natatawang itinulak niya ang kapatid sa pagkakadikit nito sa kanyang parang plaster. "Pwede ba, Min, mahiya ka nga. Dalaga ka na." Matutuwa si Gaby. Tatawagan ko lang siya. At mabilis na nawala ito. Naiiling siyang tumingin sa kusinera. "Manang, pinatatawad na kita," sabi nito bago nagtago ito sa kusina. Nagbuntong hininga siya. Minabuti niyang umakyat na sa kanyang kwarto para maghanda na sa date nila ni Cassie. Pero kasasara pa lamang niya ng pinto sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng wristwatch sa kanyang BC. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Naiiling at napapatiimbagang na dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa habang lumalapit siya sa may bintana. Pagkatapos niyang mapunch ang mga codes para makakonect sa pribadong linya ng decoding machine ng Communication Central ng headquarters, ay hinintay niya ang mensahe para sa kanya. "Bog, may bagong lead. Ipinapatawag ka na," anang tinig ni Wire. Bumulusok ang masayang pakiramdam na nagpagaan kanina lamang sa kanyang dibdib. Wala siyang nagawa kundi ang mag-confirm sa kanyang sumon. "Dadating ako." Ilang sandali pa bago niya nagawang kumilos para tawagan naman si Cassie. Masayang-masaya ang dalaga habang pumapasok siya sa gate ng kanilang bahay. Unang hinanap niya ang kanyang mommy. Halos hindi na niya makontain pa sa kanyang dibdib ang magandang balitang gusto niyang ibalita rito. Masiglang binati pa niya ang guard. Dahil siguro sa kanyang saya, ni hindi na niya pinansin ang parang asiwang pagngiti nito sa kanya. Ano ngayon kung masama ang araw niya? Masaya siya ngayon, walang sinumang makakasira sa kanyang araw. Pero nang pumasok na siya sa bahay ay tahimik na tahimik. Kapapasok pa lamang niya sa pinto ay naramdaman na niya ang kakaibang katahimikang hindi maaaring hindi mapansin o ipagwalang bahala. Hindi siya nakapagsalita nang makita niya ang mga katulong na nag-iiyakan sa may sala. "Bakit?" tanong niya habang nanlalamig siyang nakatayo sa may bukanan yun. Lumapit sa kanya si Manang Gloria, ang pinakamatanda sa mga ito. "Ma'am, kanina pa namin kayo tinatawagan. Pero naka-off ang cellphone niyo." "Ha?" Naalala niya, nag-lowbat ang kanyang cellphone kanina sa restaurant. Ni hindi na niya naisip na i-recharge iyon sa pagmamadali niyang makapaghanda sa pagkikita nila ni Rourke. "Lowbat ako." "Bakit? Bakit kayo nag-iiyakan?" Isang kakilakilabot na pag-iisip ang nagsisimulang lumukob sa kanyang isipan. At halos hindi niya matanggap iyon pero hindi naman maisantabi dahil sa nakikita niyang mga luha sa mga mukha ng mga kasambahay. "Nasaan si Mommy?" "Nasa ospital, ma'am." "Oh, may." Nagsimula siyang sumuray at mabilis siyang nasaklolohan ng mga ito. "Ano na nangyari kay Mommy?" "Hindi ho ang mommy niyo, ma'am. Si Sir Po."
Naaksidente ang sasakyan ni Sir kanina lamang. Isinugod po sa ospital si Sir. At malubha raw, ayon sa tawag sa telepono. Patay na si Myung. Si Myung. Si Myung ang driver ng kanyang daddy. Si daddy, nanghihinang tanong niya. Kahit kailan sa buong buhay niya ay hindi niya naisip na may mangyayaring ganito kasama sa kanyang mga magulang. Lagi silang nariyan, laging nandyan para sa kanya. Hindi sila maaaring masaktan. Dalhin niyo ako sa... Pero nagdidilim na ang paligid. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Hindi makontak ni Rourke ang kasintahan. Patay ang cellphone nito. Naalala niyang na-drain ang battery ng dalaga kanina bago sila makaalis ng restaurant. Tuloy ay namroblema siya. Ang summon sa kanya ay madalian. Wala siyang oras na magtungo sa kahit saan. Kailangan na siya sa headquarters. Lumabas siya ng kwarto para magtungo sa kwarto ng kanyang kapatid. Min! Min! Kumatok siya sa pinto. Nasa dibdib ng kanyang kapatid ang cellphone nito nang buksan nito ang pinto. Bakit? Pwede ka bang pumunta sa bahay ni Cassie? Hindi ko siya makontak. Pakisabi sa kanya may pupuntahan ako. I-postpone muna namin ang dinner date namin ngayong gabi. Pinandilatan siya nito. Ngayong gabi? Sa lahat ng gabi? Ngayon pa. Nababaliw ka na ba, kuya? Nagpapasensyang nagbuntong hininga siya. Wala akong oras para magpaliwanag ngayon, Min. Please, sundin mo na lang ako. Ayokong umalis nang walang napagbibili ng kahit sino. Baka wala na akong time na tumawag mamaya. Saan ka ba pupunta? Hindi ba pwedeng yan na lang ang i-postpone mo? Makahulugang tiningnan niya ito. Okay, I'm on it, nanlulumong sabi nito. Kaya lang sana, hindi ngayon. Thanks, Min, sabi niya rito. Isinara nito ang pinto sa kanyang mukha. Napabuntong hininga uli siya bago siya nagbalik sa kanyang kwarto para kunin ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang bag. Wala na siyang oras para magpalit ng damit. He was already on his way in a few minutes. Sa kotse na sa daan patungo sa ospital nagkamalay si Cassie. Kasama niya sa backseat si Manang Gloria at ang isa pang kasambahay nila, si Mika. Napahagulhol agad siya ng iyak nang maalala niya ang lahat. Natawagan na namin si Carol, ma'am, sabi sa kanya ni Mika. Paluwas na raw po sila, kasama si Mang Gusting. Si Carol. Napalunok siya. Si Carol ay pinsan niya na naulila agad noong 2 taon pa lamang ito at inampon ng kanyang mga magulang noong mailibing na ang mga magulang nitong namatay sa isang malagim na aksidente. Sa kasalukuyan, nakapagtapos na ito ng agriculture at minamanage ang ilang ektaryang lupaing pag-aari ng kanilang pamilya sa probinsya. Carol had to be here. Tama. Kailangan niya ng karamay. Natatakot siyang magtungo sa ospital at malaman ang kung anumang kalagayan ng kanyang daddy roon. Wala pa ba uling tawag? Umiling ang matanda. Wala pa, ma'am. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Maya-maya ay naalala niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tumawag sa kung sino. Si Gaby. Si Tita Erica. Si Min. Rourke. Naiungol niya. Parang nilalagnat na binuksan niya ang kanyang bag at kinuha niya ang patay na cellphone. Ipinasa niya iyon kay Mika. Paki-charge, please. Tatawagan ko si Mommy. Tatawagan ko rin ang iba. Itigil niyo ang kotse, bababa ako. Lilipat ako sa harap. Mabilis na kumilos ang lahat para sundin ang mga utos niya. Nagawa niyang makontak sa cellphone ang kanyang mommy pero ang maid na kasama nito ang sumagot sa kanyang tawag. Kinailangan daw turukan ng sedative ang kanyang mommy dahil nagwala ito sa ospital pagdating nito roon. Malubha pa rin daw ang kalagayan ng kanyang daddy. Tinawagan niya ang kanyang tita Erica. Busy ang cellphone ni Gaby. Busy rin ang cellphone ni Min. At wala siyang number ni Rourke. Pinilit niyang tatagan ang kanyang sarili habang nanlalambot siyang nakaupo. Ilang beses na sinubukan niyang tawagan ang number ni Carol at nang sumagot ito ay nag-iyakan sila. Dadating ako, hintayin mo ako. Huwag kang mag-alala, makakaligtas si Papa, sabi nito. Papa ang tawag niya sa ama-amahan niya. He has always been such a blunt horse. Tumawa siya sa kabila ng mga luha sa kanyang mga mata. Yes. Bilisan mo. Baka bumuti siya kapag kinuwentuhan mo siya tungkol sa mga kabayo. Yes, yes. Hold on, okay. Kailangan ka ni Mama. Be brave. Napalunok siya. Sa kanilang dalawa, mas matatag naman talaga ito kaysa sa kanya. Okay. Muli ay sinubukan niya ang number ni Min. Nakahinga siya ng maluwag ng magring iyon. Min, thank God, nakapasok ako. Cassie, I already know.
Nasabi na sa akin ni Gaby. Kausap ko siya nang makausap mo si Tita Erika. Papunta na ako sa ospital. Si Rourke nasaan? Yun na nga eh. Hindi ko siya makontak. May nangyari siguradong hindi inaasahan. Inutusan niya akong pumunta sa'yo para sabihin sa'yo hindi matutuloy ang date niyo. May kailangan siyang gawin. For the agency. What? Hindi makapaniwalang sabi niya. Ang hirap tanggapin sa estado ng isip niya ng mga sandaling iyon na plano pala nitong hindi siya siputin sa unang-unang date nila bilang magkasintahan. What? May ilang bagay tungkol kay kuya na kailangan mong malaman. Unawain mo na lang muna siya. Maniwala ka, kung kaya niya, nasa tabi mo na siya ngayon. Susubukan ko siyang tawagan palagi hanggang sa masagot niya. Sigurado akong pipilitin niyang bumalik agad kapag nalaman niya ang nangyari sa daddy mo. Pinilit niyang huwag sumama ang kanyang loob. Pagkatapos ng tawag kay Min, tahimik na lamang siyang naupo sa front seat. Pero umiiyak pa rin siya. At ang mga luhang pumapatak ay hindi lamang para sa hindi pa siguradong kaligtasan ng kanyang daddy, kundi dahil alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakakasama sa kanyang tabi ang kanyang kasintahan. Haharapin ni Cassie ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay mga ka-Felicidad habang patuloy siyang nakikipaglaban sa takot at pangamba para sa kanyang ama. Samantala, si Rourke ay nasa isang mapanganib na misyon, hindi alam na ang taong pinakamamahal niya ay nangangailangan din ng kanyang presensya. Matutuklasan nila kung hanggang saan kayang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng hindi inaasahang trahedya. Abangan natin ang susunod na kabanata.